Ayun, so good day sa inyo guys. So December 2, 2020 at medyo maganda po yung closing ng ating market. So nag-gain po yung ating index ng 7,080.62. So 1.01% po yung itinaas naman niya. Ayan. So nakaka-recover na po ang yung ating index mula sa kanyang 5-day sell-off nung nakaraan. So binawi naman niya ng halos 2 days lang yung biglang pagbagsak po ng ating market. So ito po yung mga top trendings dito sa discussions natin for today. Si dito, Ace N, Now, Mega White. So, maraming news itong si Mega White. Merimart, BSC, MRC, PHA, Macro Asia at ang ating PSEI Index naman. So, bago po tayo magpatuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer. And then, kung bago ka lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So, thank you guys sa mga nagsusubscribe po dito sa ating channel. So, medyo tumataas na tayo. So, nasa 18K na po yung subscriber natin. So, sabi ko nga kung medyo bago ka pa dito sa ating channel, so, i-browse mo po ng maigi yung mga sections kasi marami po kayong makukuha dito na information. So, yung ating daily uploads, yung mga review natin sa top trendings, and then every weekends, meron tayong mga blue chip reviews. And then yung next column natin is with regards naman sa ating mga company reviews. Ayan, so tingnan nyo po. So maglalagay tayo ng mga new updates for the coming days, yung ating profit or loss section para sa mga bagong traders po dyan na naghahanap ng possible strategy naman sa pagpasok dito sa ating market. And then yung ating mga basic technical indicators. So yan po yung mga ginagamit natin daily dito sa ating mga vlogs, especially yung mga basic lang naman kagaya po ng support and resistance, moving averages natin, Fibonacci, ayan. So, pwede nyo pong pasadahan yung mga videos natin. And then, sabi ko nga sa inyo, yung pinaka-special is yung ating risk management. Kasi hindi natin alam kung biglang magbabago po yung direction naman ng stocks na pinupuntahan natin. And then, sa mga gusto pong sumali, dito naman sa ating Patreon account, so i-check mo po yung ating membership level naman. So, iba-ibang levels po yung meron dito sa ating Patreon. So, sabi ko nga sa inyo, kung nag-start ka palang mag-aral dito sa ating stock market, and then gusto mo ng kasama na guide, so pwede ko po kayong tulungan dito. So, anyway, i-check nyo na lang po kung ano meron dito sa ating Patreon account. Baka po makatulong sa inyo. And then, wag mo din kalimutang i-follow yung ating Facebook account. Ayan. So, maraming tayong kausap dito ng mga like-minded na traders. Sabi nga natin, i-check mo din po yung mga pinopost naman natin dito. Bukod doon sa mga daily uploads po natin. So, kanina nga, ito siguro pag-usapan natin mamaya, may approval na po ng Pfizer-BioNTech COVID vaccine naman doon sa bandang UK, which is very good news po yan kasi malaking tulong po sa atin. Matagal na tayo nag-aantay ng vaccine para sa ating COVID-19 naman. And then, meron din tayo Facebook page na Palabi Trader. So, ganun din po, nagbibigay tayo ng mga information dito related sa mga stock market. So, pwede nyo din pong bisitahin naman. And then, sa mga news, madalas tayo mag-retweet. So, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader naman. So, kanina, ang dami ulit na mga nagsulputan na news. Galing naman sa ating mga brokerage account. So, at iba pang nagbibigay ng information kagaya ni na DA Market Securities, si Philstar, si 2Trade Asia. So, i-check nyo na lang po kung ano yung mga information na nire-retweet natin. Baka po meron kayong mga stocks dyan na kasama sa mga pinag-uusapan sa ngayon. Okay po. So, tingin tayo dito sa ating PSEI. So, medyo maganda nga po yung closing natin for the day kasi lumalabas, malakas na support na natin sa ngayon yung ating MA20. So, hindi na siya nagkaroon na retest dito sa bandang baba natin at 6,821. So, dahil maganda yung rebound ng ating market and then medyo marami tayong good news sa ngayon. So, maglilin na tayo na magkakaroon siya na retest ulit dito sa around 7,200 level naman. Ayan. So, maganda po ito doon sa mga blue chip holders po natin kasi sila po yung mga malakas mag-akyatan sa ngayon. Anyway, kung yung good news bukas is ma-absorb with regards dun sa vaccine, so most likely halos lahat ng stocks naman is sana maganda po yung galawan nila. So anyway, pagdating sa technicals, gumanda po yung ating RSI and then yung ating trend lines dito sa ating PSEI. So gagamitin natin as a support yung ating MA20 naman. Ayan. So yun na po yung bagong direction niya. So gusto niya umakyat after magkaroon ng malakas na rebound dito sa 6,800 level. So may warning sign pa rin yung ating MACD. So hopefully hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na pagdos. Dos naman ito kasi medyo warning sign talaga yan. Anyway, in the short term, titingin muna ako dito sa ating RSI. So maganda po yung bounce. Ganun din naman yung ating price action. So
So ito yung sinasabi ko kanina with regards sa net foreign selling. So meron pa rin mga lumalabas po ng mga foreigners. So makita mo dito for the past 2 weeks, diretso pa rin po na lumalabas. Pero ngayong araw na to, konti lang po yung lumabas sa kanila. Siguro dahil biglang lumabas yung news naman with regards doon sa ating vaccine sa kanya. Kaya kinaya pong itulak ng ating mga locals naman yung ating indices. Ayan. So tingnan natin yung ating COVID cases. So medyo maganda yung result niya kahapon, December 1. Meron lang tayong 1,295 cases. So, talagang sustain po na mababa yung ating coronavirus naman dyan po sa Pilipinas po natin. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung galing naman to kay BBC News, itong pinopost natin. So, sabi niya, COVID-19, Pfizer-BioNTech vaccine approved for use next week in UK. Ayan, so nagkaroon ng initial approval na yata ngayon. And then next week, umpisa na yatang gamitin po itong ating Pfizer sa BioNTech na vaccine naman, which is hopefully maganda po yung catalyst nito pagdating naman sa stock market natin bukas. Ayan, so bago lang to, 6 minutes ago itong news na nakuha natin galing kay BBC naman. So basahin nyo lang po kung ano yung details. Baka meron tayong hindi masyadong naintindihan dito, pero yun nga ang sabi ko sa inyo is medyo may approval na ito. So magagamit na po nila itong vaccine po natin. So ito na po yung pinakahihintay natin na matagal. Simula na magkaroon tayo ng pandemic last February. So sana magtuloy-tuloy na po yung production nila and then ma-approvean pa ng ibang bansa para ma-distribute na po sa atin naman itong mga vaccines na to. So tingnan natin kung ano yung results naman dun sa kung saan nag-subscribe yung ating government kay AstraZeneca naman. So kung ma-approve na rin siya in the coming weeks. So nauna kasi itong nag-disclose dati, di ba, si Pfizer is, yun nga sabi niya meron siyang 90% efficacy, and then sumunod si Moderna, and then si AstraZeneca naman natin. Ayan. So good news po yan. So sana makatulong ito dun sa mga lalong-lalo na yung nagkakaroon pa rin ng COVID hanggang sa ngayon po, kasi yung complications nga niya is hindi naman maganda. Okay po. So and then tingin tayo dito sa ating global indices. So makita mo dito medyo hindi maganda yung global market, so nagko-correct siya kasi kagabi naman is malakas po yung pag-akyat niya. Pero tingnan natin mamaya, baka ma-digest po ng ating US market naman yung vaccine na to, kasi pag tumingin ka naman dito sa Europe, ganun din, medyo bumabagsak din sila. So tingnan natin kung may epekto maya-maya po itong si COVID vaccine natin na na-approve na po ng UK naman natin. Pagdating dito sa bandang Asia, makita mo dito is mix siya. So merong mga green, merong mga red. Karamihan sa kanila is hindi naman masyadong gumalaw kasi makita mo 0.03, 0.01, 0.08. So halos hindi gumalaw yung kanilang mga indices. Kaya nga maganda pa rin yung nangyari dito sa ating market, kahit papano nag-gain po tayo ng 1.01% naman. And then nakalimutan ko sabihin, ito pa, meron pang isang good news. So sana ma-absorb na to ng market bukas. So sabi dito kay Philstar, galing po kay Philstar tong news na to. Ang sabi niya, Philippines to allow emergency use of COVID-19 drugs or vaccines naman. Ayan. So, hindi ko pa din nabasa yung pinaka-bold nito, pero magandang-maganda po itong balita na to. Inalaw po ni President Duterte at saka nung IATF natin. So, magandang-maganda po to kasi inalaw na po ng government natin yung paggamit naman ng emergency use po ng ating COVID-19 na vaccines. Ayan. So, basahin na lang po natin ulit yung pinakalaman nito. So, madali lang naman i-type yung ating title, and then dito sa Google, mahanap nyo na po itong news naman galing po kay Philstar po natin. Ayan. So maganda po ito kasi malaking tulong po ito, lalong-lalo na po yung mga may sakit ngayon ng COVID-19 na virus naman natin. Okay po. So sana maganda po yung galawan ng ating market para bukas naman, para dito sa mga good news po na nare-receive po natin. Okay po. So punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So mukhang nagiging maugong ngayon itong si dito natin. So very good po yung galaw niya ngayon. So yung sinasabi natin na halos nakasilip na siya kahapon, so tinuloy na po niya. So nag-gain po siya ng 3.88%, and then yung nagugustuhan natin sa kanya, medyo obvious na, meron na po tayong breakout ng ating RSI. So makita mo dito, pag nag-wait ka ng mga lines kasi,
meron na nga siyang breakout dito sa mga peaks po ng ating RSI level. So yung RSI natin is nasa good side, which is RSI 61. And then yung isang gustong-gusto ko na indicator minsan is yung curving up po ng ating MACD naman. So pababa pa rin siya, pero makita mo dito sa bandang pinakababa is halos nag-bottom na yung MACD. Hopefully magtuloy-tuloy na siya para sa makasama natin na may hawak naman kay dito natin. And then yung gusto ko din sa kanya for the day is ayan, medyo meron na siyang volume. So isa siya sa mga halos mostly traded na stock sa ngayon. Konting push pa siguro, medyo kulang pa siya ng konting volume, pero it's a good start kasi kung magdodrawing ka ng lines, yung dinodrawing natin nakaraan sa kanya, ayan, medyo obvious na po nakapag-decide si dito, gusto niya umakyat yung direction kasi yung breakout area natin is pataas po yung kanyang direction naman. So dahil ganyan, nagkaroon na siya ng breakout, invalid na yung initial assumption natin na downtrend siya dito sa or flag formation natin. Nakalabas na po siya. So ang susunod na titignan na natin is yung kanyang resistance dito naman sa psychological level natin na around 7 pesos naman. And then pwede rin mag-drawing ka ng trend lines dito sa bandang baba. So ito na. So dito siya magkakaroon ng initial na test na naman kasi last time triple top siya dito, so hindi niya kinaya. Pero normally kasi pag nagkakaroon tayo ng triple top at hindi niya binabasag, nagkakaroon tayo ng bearish sentiment. Pero ang case naman natin kay dito, kinaya niya, nag-support yung pinaka-base natin sa kanya, yung psychological level natin na 6.11 nga, di ba, nung nakaraan. So ganun niya kasi nagkaroon ng price naman nung nagkaroon siya ng share swap agreement naman kay Udena CME Holdings natin. Ayan, so anyway, based sa technicals, maganda na po yung pinapakita ni dito kasi ngayon, magta-try na siya ulit na i-break po yung ating 7 pesos naman. Okay po, so congrats sa ating mga dito natics. And then with regards sa mga news, so meron tayong maraming balita sa kanya. So unang-una, siguro ito yung pinaka-catch natin sa kanya, although hindi naman si dito. Pero mukhang bibigyan ng decision ni President Duterte or i-review niya kung ano man yung recommendation siguro or findings ng ating National Telecommunications Commission kina Globe at Smart kung nag-improve na nga daw yung kanilang services. So tingnan natin kung ano maging decision po ni President Duterte after makuha niya po yung data galing naman sa ating NTC. So di ba nung huli, alam naman natin sa kanyang speech is medyo nag-warning siya doon sa mga existing telco players naman natin kapag hindi na-improve kasi yung service. So anyway, meron siyang ultimatum sa kanila is ngayong December naman. Ayan. So sana gumanda naman ng kahit papaano yung services po ni Smart saka si Globe natin. So tingnan natin po kung ano yung magiging results ng report ng ating NTC. And then another one which is siguro sa dito na talaga to kasi ang sabi dito, although galing kay Manila Bulletin po ito. So Senators back Duterte's call for improved telecom services. So halos parehas din nitong naunang news natin galing naman kay CNN Philippines po. Pero dito sa bandang baba, ang pinaka-note dito is yung ating December 7 na date. So parang dito kasi magkakaroon ng decision. Ayan, so sabi ni Senator Grace po, on Monday, December 7, the committee is also set to conduct a hearing on the franchise renewal of dito telecoms natin. Ayan, so di ba nung huli, approved na yung ating congressional franchise. So after kasi ng congressional franchise po natin, magkakaroon pa ng approval sa Senate and then finally kay President Duterte naman. So anyway, dahil meron siyang related na news dito, so ito yung kaabang-abang na date naman kay dito CME Holdings naman natin. So anyway, mukhang sakto no kasi around December 7, possible magkaroon siya na retest dito sa 7 pesos. Kung okay po yung magiging result sa public sentiment naman after nung approval po ng ating Senate sa kanyang franchise naman for final approval na nga din po ni President Duterte. And then another thing, so ang daming news kay dito. So tingnan natin kung anong reaction niya bukas, no. So meron akong yung snapshot dito, so hindi ko na makita or rather naka-now yung link nito, pero pakita ko na lang. Ito yung pinaka-antay natin sa kanya na matagal na. So mukhang may leak na information. So nakita ka lang po dito sa ating social feeds po ng Instagram. So merong lumalabas dito, parang ito na yung SIM card po ni dito natin. Nagkaroon siya ng test and then may sinasabi dito, ito yung tinitingnan ko kung magkano yung yung prepaid or postpaid plan dito. So meron siya nakalagay dito is 10 pesos. So hindi ko na mabasa yung ibang details. Then meron siyang 1 gigabyte na load naman.
dito sa SIM card natin. Ayan. So, anyway, para to sa mga dito natics natin, sana makatulong ito sa sentiment ng stocks natin na dito CME Holdings. And then, slightly kanina, nakita din natin si GLC Logistics. Gumalaw din po ng konti yung kanyang prices naman. Okay po. So, yun po yung nakita natin sa dito CME Holdings natin. So, hopefully, maganda po yung sentiment ng public natin bukas. Tingnan po natin kung anong gagawin sa kanya. So, next po natin, so tingnan natin itong si Now. So, medyo nagkaroon din magandang reaction sa news itong si Now, pero ito naman, may sariling news itong si Now natin. So, anyway, nagkaroon siya ng gap up for the day, which is still good. Then, yung sinasabi natin nung nakaraan sa kanya, nung naguguhit tayo ng trend lines is, meron siyang breakout din dito sa candle natin after ng gap up na around 2% gain for the day naman kay Now natin. Ayan, so, meron siya kasing news na lumabas. Hanapin ko lang ang dami nating news for the day, no? So meron tayong news dito galing kay Now Corporation. Nagkaroon daw siya ng memorandum of understanding naman with Nokia Solutions and Network Philippines and Now Telecom for a collaboration that will focus on the expansion of Now's current broadband telecom by rolling out 5G standalone network in the Philippine markets naman. Ayan. So alam naman natin, 'di ba, si Now natin, saka yung kanyang Now Telecom is aiming for 5G market naman dito sa ating market. So, it's a telecom company, sabi nga natin nung huli. So, anyway, tingnan natin, dinidispute pa rin siya hanggang sa ngayon. So, Now Telecom, ang pinaka-focus naman kasi nitong si Now natin, as compared kay dito, di ba, doon sa isang vlog natin is 5G network po yung kanyang main focus naman. And samantalang si dito is 5G plus yung mga existing na networks natin, which is nagkikater naman sa 4G natin. Ayan. So, anyway, it's a good news para sa stocks natin na si Now. Kahit pa paano, nag-react po yung kanyang price at nagkaroon nga po siya ng gap up naman. And then, anyway, halos hindi siya makagalaw naman dito sa nangyari sa kanya na gap up, di ba? Pero good pa rin yan kahit papaano kasi hindi naman nag-close yung ating gap sa kanya. So hanapin ng konti natin yung yung kanyang pinaka Fibonacci levels naman para makita natin kung saan siya possible mauntog for the coming few days na gagalaw siya. So drawing ko lang yung ating Fibonacci. So yung kanya next na Fibonacci resistance is dito sa 5.38 pesos naman. So sakto, 'di ba? Actually nag-close pala siya, so may weak siya. Close the gap niya pero bumalik siya ng konti at nag-gain po siya ng 2.99% naman. So anyway, maganda po yung galaw nitong si Now. So classic din po yung yung galawan niya. So unang-una parang parehas sila ni dito, meron siyang breakout ng prices. So tatanggalin ko na to and then ang susunod na titignan natin sa kanya is at 5.38 level naman. And then, ito nga sabi ko sa inyo, ito yung mga gusto nating patterns. Meron siyang breakout ng RSI and then merong curving up po ng ating MACD naman sa kanya. Ayan. So, tingnan natin kung maganda yung results nito bukas. So, red yung candle, kaya red din yung representation ng ating volume. Pero kung green siya bukas, that's a buying volume, ang ibig niyang sabihin, and not a selling volume naman. Okay po. So, yun po yung abangan ng ating mga Noranians naman. So, hopefully, makabreak na siya dito sa 5.38 para sa kanya next na galaw naman. Sumasabay kasi itong mga to, di ba? So, yung sentiment kay dito, kay Now, saka kay Chelsea Logistics naman natin. Okay po. So, yung nakita natin sa kanya. So, tignan po natin si ASN. So, medyo nag-down siya for the day. Negative 2.04%. So, nagkakaroon na naman siya ng profit taking. So, anyway, it's not good. Pero, kung technicals lang ang usapan, okay pa rin naman siya. So, maganda pa rin naman yung galaw niya. Although, for the day, hindi maganda kasi nag-loss siya ng negative 2.04%. So, naghahanap ng base pa rin itong si ASN. So, tingnan natin bukas kung magkaroon siya ng rebound dito naman sa ginuguhit po natin na ascending trend line sa kanya. And then yung ating pinaka main resistance is siguro most likely dito sa consolidation po ng ating prices naman. So nagkakaroon siya ng decision making naman, and then wait natin for the coming few days kung magkaroon ulit ng breakout itong si ASN. Pero ang noticeable sa kanya ngayon, medyo nagka-curve down po yung ating RSI direction. So hopefully kung mag-correct siya hanggang dito lang sa RSI 63 para hindi mawala naman yung kanyang momentum. So tignan po natin bukas, gusto niya bang magkaroon ng breakdown or magsa-sideways ba muna itong si ASN. So magpapahinga muna kaya siya sa kanyang run up kasi medyo mabilis nga po yung pag-akyat.
And then, siguro medyo maraming profit taking sa kanya. Pero nakita ko, meron pa rin kahit papano na net foreign buying itong si ACN natin. So, for the day, meron po siyang 6.03 million na net foreign buying. So, may konting sign yung ating MACD ng weakness. Pero anyway, mataas pa naman siya. Yung blue line is nasa taas pa rin naman ng ating red line. Ayan. So, yan lang po muna yung nakita natin sa kanya. Meron siyang news na nilabas. Pero hindi ko na masyadong nabuksan, pero meron siya yatang Alaminos project. So, merong pinakita dito sa ating Instagram. So, hanapin natin ng konti para naman sa mga kasama natin na may hawak dito kay ACN. So, meron siyang mga pictures dito na nilabas. So, anyway, ito pala yung isa. So, sabi dito kay manilabulletin.com, AC Energy, Marubeni seals 50% acquisition in Ayala Diesel Power Project. Ayan. So, basahin niyo po itong link na to galing sa ating Instagrams kay mb.com.ph. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron siyang visit, itong si Mr. Jaime Sobel de Ayala sa kanyang AC Energy Gigasol Alaminos Project site in Laguna on December 1. So, ang sabi dito, gagamitin niya ito as an additional 120 megawatt of renewable energy. So, dagdag po yan sa existing capacity nitong si AC Energy po natin. Ayan. So, good news po yan kasi nag-i-expand po ng business itong si ACN po natin. Anyway, tingnan natin kung may epekto po yan bukas plus yung ating COVID-19 vaccine naman na si Pfizer naman. Ayan. So, next po natin si Megawide. So, itong si Megawide, medyo wild po yung mga swings niya. Makita nyo naman, for the day, nag-loss na naman siya ng negative 7.27%. So, kung wala yung candle na yan, ang iniisip ko, nung tinitingnan ko siya, nasa recovery na itong si M-Wide after ng previous mga news galing naman sa ating billionario.com naman. So, medyo naapektuhan kasi ng sentiment itong si Megawide. So, makita mo, for the last 4 days, nagkaroon siya ng breakdown ng price and then nag-recover yesterday naman. Okay na sana ako sa kanya kasi bumalik siya sa MA9. Pero ngayon naman, nagkaroon ng buhusan at ang hindi maganda sa kanya, meron siyang net foreign selling po na malaki, negative 58.85 million. So silipin natin yung kanyang pinaka net foreign selling para makita natin yung status ng mga foreigners natin. So makita mo dito, ito yung sinasabi ko na halos okay na siya. Kasi meron na po siyang net foreign buying for the last 3 days ng trading. Pero medyo worrying yung nakita natin na negative 58.85 million. Malaki po yan sa normal na lumalabas na foreigners kay Megawide. Kaya nagkaroon po siya ng drop na negative 7.27% naman. So tingnan natin, technical muna. So sana mag-bounce siya dito sa ating MA20 para intact po yung uptrend na direction po nitong si Megawide naman. So, ang hindi maganda pala, itong RSI natin is halos pababa, mabilis yung pagbaba niya. So, hopefully, magkaroon siya na rebound dito sa RSI 50. And then, may warning sign na po yung ating MACD naman sa kanya. Ayan. So, anyway, yung news na pinag-uusapan is alam nyo na siguro. Etong si Billionario, medyo revealing yung kanyang mga news. So, ito, sabi dito, NBI OK's filing of anti-dummy charge versus Megawide sa Avedra Indian partner for Mactan Airport Project. So, ito yung katatapos yata na project ni Megawide doon sa bandang Cebu natin, Cebu area. So, mukhang iimbestigahan yata itong si Megawide. So, hindi natin alam kung sino yung nag-file ng kaso sa kanya. Pero ang alam natin is, ito nga, titignan po ito ng ating NBI, which is not a good news sa mga recovering na stocks natin sa ngayon. So, may halo kayang politics itong si Megawide. So, alam naman natin yung story niya as a trader or investor. Yung NAIA project niya ngayon is ongoing pa. So, hindi pa siya yung talagang magre-rehabilitate ng ating NAIA. Siya yung winner ng ating proponent status. Siya yung merong priority doon sa project na yun, pero magkakaroon pa rin ng bidding, pero siya yung nangunguna doon sa bidding na yun. So, parang ang daming lumalabas na news sa kanya simula nung makita natin na nagkakaroon siya ng bidding doon sa ating NAIA naman. So, isa nga po ito. At tingnan natin kung magpo-progress po yung report na ito na galing naman kay Billionario. So, meron sagot dito si Megawide. So, meron siyang disclosure. Ang sabi niya, to bring down qualified
fellow Filipinos is anti-progress and anti-Filipino. So, naglalabas naman ng disclosures itong si Megawide para ma-appease naman yung ating mga investors naman. So, ang sabi naman niya, isasagutin niya kung ano po yung mga ina-attempt na ibato sa kanya, especially kay Mr. Saavedra. Ito yung sabi kasi ni Billionario.com. So, tingnan natin kung mag-prosper po yung kaso na yan, at kung ano po yung epekto dito sa ating price action. Pero ako lang, so para maiwasan natin yung outside effect, tingin na lang muna tayo dito sa ating graph, yung sinasabi po ng ating price action. So sabi niya, medyo bearish siya ngayong araw na to dahil dun sa news na yon, at medyo marami po yung foreign sellers naman natin sa kanya. Tingnan po natin kung may rebound. Hopefully mag-rebound siya para intact pa rin po yung uptrend na direction naman natin kay Megawide. So, support natin yan, itong trend lines, and then yung immediate resistance is dito na at around 9.9 pesos naman. Okay po. So, yun muna yung nakita natin sa kanya. Next natin si Merrimart. So, may bagong story atang bubuksan si Merrimart. So, punta ulit tayo dito sa ating social live feeds ng Investagrams. So, marami po kayo makukuha news kay Investa. So, sabi ko nga, thankful tayo at nagagamit po natin ng free itong si Investagrams po natin. So, may mga pictures ako nakita dito sa bandang baba. Yung pictures ng ito, parang meron na naman siyang bagong bubuksan na store naman sa market branch, sabi ni Mr. Rafael. So, tingnan natin kung kailan to. So, wala akong definite date sa kanya. Pero dati may nilabas na tayo na, di ba, na list ng dates kung kailan siya magkakaroon ng mga openings. So, tingnan natin kung makatulong sa sentiment kay Merrimart. So, medyo nag-loss siya for the day. Negative 1.94% naman. Pero sabi ko nga, as long na intact yung ating uptrend sa kanya, yung ating MA9, so, ganun pa rin naman yung tingin natin sa kanya. So, uptrend pa rin naman. So, talaga nagpo-pause naman yung mga stocks pag sobrang akyat na po ng kanilang mga prices naman. So, immediately, yung ating resistance na nakita sa kanya, syempre, dito sa bandang taas, at 6.68 pesos. So, medyo may konting sign ng weakness yung ating RSI. Hopefully, magkaroon siya ng rebound dito malapit sa ating overbought signal naman. And then, yung ating MACD is healthy pa rin naman kasi medyo malayo pa rin po yung ating blue line dito sa ating red line naman. So, yung support natin sa kanya, so, pwede tayo mag-draw ng Fibonacci para malaman natin yung kanyang pinaka-support line. So, sabi ni Fibonacci, ang pinakamalapit sa kanya is dito sa area na to at 5.8 or 5.78 pesos as a support naman sa kanya. Okay po. So, next natin si BSC. So, wala akong makitang news kay BSC. Ang sabi is nire-relate siya kay ASN natin kasi may mga renewable energies din daw itong si BSC natin. Pero, makita mo yung chart niya, ang laki ng swings na itong si BSC. So, careful na lang kung medyo hindi mo siya matutukan kasi yung swing po niya umaabot ng more than 20% naman. So, anyway, for the day is good pa rin naman siya kasi nag-gain po siya ng 5.17%. And then, nakita ko lang sa kanya na pattern is meron tayong malaking channel dito sa kanya. So, hopefully, ito yung kanyang trading pattern naman. So, tingnan natin kung magko-coincide itong si BSC po natin. So, malaki kasi yung swing niya eh. So, ganyan muna yung nakita natin sa kanya or pwede, i-adjust ko dito sa bandang taas kasi ito naman yung pinakamalapit na support niya. So, nag-resist dito and then suddenly nagkaroon ng breakout and then nagre-retest dito sa support lines naman natin sa kanya. So, ganyan na lang muna yung tingin po natin sa kanya. Since medyo malalaki yung swing niya, ilalagay ko na dito sa bandang taas yung resistance and then yung support line ko is dito sa 0.2698. Resistance is 0.3315 naman. So, maganda po yung kanyang maganda yung kanyang RSI, yung volume, okay na okay tayo. And then, yung movement ng ating MACD is very, very bullish po kay BSC. Ayan. So, hindi natin masyadong napansin ito nung nakaraan. Pero ngayon, ang daming trades nitong si BSC natin. 2.5K po yung dami ng nag-trade sa kanya. So, madali lang siyang pitikin. So, makita nyo naman, 20% yung galawan kasi yung market cap po niya is 853.2 million lamang sa ngayon. Okay po. So, gamitin natin guides, yung ating trend line sa kanya, yung support. So, and then yung ating resistance. So, talagang pag ganito yung pinasok mo, malaki po yung reward, malaki din naman po yung risk sa kanila. Okay po, kasi mataas po yung galawan ng ating charts. So, next natin si MRC. So, trending pa rin si MRC, no? So, binagsak pala siya kanina umaga, pero after closing, umokay na itong si MRC, nag-gain po siya ng 1.89%. So, intact na intact pa naman, either yung MA9 or MA20 yung ating support line sa kanya. So, watch out lang. Sana hindi magbago yung kanyang direction. So,
Anyway, nasa good support siya sa ngayon. Hopefully, ito pa rin yung galawan niya bukas. Hindi na siya masyadong bumagsak at 0.52 level naman. Okay po. So, yung RSI is still okay. May konting warning sa inyong ating MACD kasi tumuturo pababa yung direction po niya. So, meron siyang crossover dito sa line. And then, medyo warning sign po yung ating volume. Hindi po masyadong malaki for the past few days itong si MRC naman natin. Okay po. So, yun po yung mga pansin mo sa kanya kung hawak mo siya. And then, hopefully, hindi po ma-break yung ating mga trend lines naman. So, next pa natin si PHA. So, nagkaroon ng loss itong si PHA ngayon. Negative 2.53%. Ayan. So, medyo malakas yung resistance niya dito sa bandang taas. Pero, dito ko pa rin siya ilalagay, di ba? Or, siguro draw natin yung Fibonacci. So, para makita natin yung support is dito sa 0.72 and then yung resistance natin is dito sa previous high at 0.87 pesos naman. Ayan. So, nagko-consolidate na siya after ng 2 days na run up. So, hopefully, dito lang siya sa bandang loob natin. So, intact pa rin naman yung uptrend na galawan po nitong si PHA natin. So, nandito pa rin naman sa taas. Kung hindi siya makakyat dyan, so, magpapahinga muna siya ng konti and then saka siya magde-decide kung aakyat na siya. So, wala naman ako nakitang major catalyst sa kanya. So, anyway, sana magkaroon ng bounce yung RSI and then ganun din naman yung ating MACD. So, wala pa naman masyadong warning signs. Maliban na lang kung mag-curve pa itong si MACD and then mag-cross down yung ating RSI level naman sa kanya. And then, lastly, kay Macro Asia. So, tingnan natin nangyari. So, medyo bumagsak itong si MAC, no? So, nag-close siya. Nag-loss po siya ng negative 3.11% naman. So, tingnan natin kung maka-recover po itong mga airline concessionaires, sina Philippine Airlines, sina Cebu Pacific. So, tingnan po natin bukas kasi good news po lagi sa kanila yung ibig sabihin ng meron na nga pong approved na vaccines naman natin. So, anyway, yung dinodraw natin sa kanya nung nakaraan. So, support natin, ang medyo obvious na support kahit wala yung ating Fibonacci is dito sa around 7.5 and then immediate resistance is syempre pinakamataas and then yung pinaka trend lines natin sa kanya is malapit na siya dito sa ating MA20 level naman. Ayan. So medyo bad sign yung ating RSI level sa kanya. Hopefully magkaroon na siya ng bounce bukas kasi kung babagsak pa rin ang ating prices and then may warning sign pala yung ating MACD. Ayan. So bukas malaking tulong sa kanya yung sentiment ng market natin kung ano po yung expectation or interpretation ng market natin doon sa mga emergency use ng ating vaccine na sinabi ni President Duterte, yung ating COVID-19 na vaccine naman na approved sa ating Pfizer naman dito sa bandang UK po natin. Okay po, so yun po yung mga reviews natin. So sana good mood ulit si PSEI natin kasi for this first week ng ating trading is maganda siya. So for the last 2 days is maganda po yung galawan ng ating market naman. Ayan. So sana magtuloy-tuloy po yan at tignan natin bukas kung anong mangyari sa kanya. In terms of technicals, okay yung ating RSI. May warning sa inyong MACD. So tignan natin kung magtuloy po yung positivity dito sa ating market naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. At bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. I-support mo po yung ating Patreon account. So yung mga bago po dyan at gusto ng guide. So i-check nyo po ito. Baka makatulong po sa inyo. And then tingnan mo din yung mga pinopost natin dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account, Facebook page, and especially yung ating Twitter account para sa mga news po na related dito sa ating mga stocks naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita ulit tayo bukas.